So, ayan dahil mabagyo ngayon, lalabas dapat kami ngayon dahil mamalingki ako. Wala kaming ulam sa ref. Pero mabagyo ngayon sobrang bagyo ngayon sa labas at wala naman kami sigurado masakyan nito dahil tawag nun, stranded. Ang daming nagpaparescue ngayon, no? So, anyway, i-upload natin tong video natin na nilumot na dito sa ating cellphone. So, matagal na to, ito yung nagpapagawa ako ng pina-check up ko. Kaya ang check up dito is 380 pesos, pero binigyan ko sila ng 350 pala, binigyan ko sila ng 500. Kasi para may pang merienda sila. Tapos, pina-check ko sa kanila kasi yung washing na to hindi na to umiikot. Iwan ko, nahilo na siguro to. Kaya hindi na umiikot, hindi na rin siya nag-i-spin. So, kailangan ko ng washing machine kasi nga, pag naglaba ako, inuubo ako at sigurado, pag inubo ako, baka magka-TV ako tapos magkaroon pa ng antena. Kaya yun, pinatry ko to, 2 beses na to. Yung unang nag-check deto talaga. Unang nag-check neto, pumunta siya dito, pero hindi siya nagsisingil ng check-up niya. Free lang ba? So, binigyan ko siya ng 200 kay naawa man ako ba, 'di ba? So, para may gasolina siya. So, ayan, sabi niya sa akin, mag-down daw ako para sa pyesa. Pambiling pyesa daw. Pero, hindi niya pa yun binuksan. So, hindi niya alam kung anong pyesa ay sinabi niya nga pala sa akin na, ano lang ba yun? Water pump ba yun, sabi niya sa akin ng una. Hindi ko alam kung naintindihan. Basta, nanghihingi siya ng pambili ng pyesa. So, nang time na chinek niya yung washing ko, yung unang technician to ay hindi sila. So, nang una niyang chinek yung washing ko, sabi ko sa kanya balikan niya ako pagkasweldo kasi hindi naman pwede ditong utang. So, nagkaroon ako ng pera, tinawagan ko siya, sabi ko pick upin niya na yung pambili ng pyesa. So, hindi siya nag-reply, hindi siya nagpunta. Kaya yung ginawa ko, binlock ko siya sa Chusey, di ba? So, ngayon may nakita akong bagong technician. So, dito lang to sa bandang Pasig, Pinagbuhatan, Urbano Velasco. So, meron silang physical store dyan. So, yung physical store sila sa Urbano Velasco. So, nag-chat ako sa customer service nila about bigatin. Customer service. So, nag-chat ako sa messenger nila at mga around 10 o'clock ng gabi, alas 10 na ng gabi yun. Tapos, ayun, pagka alas 8 ng umaga, nag-reply naman agad siya. Tapos, tinanong niya ako kung anong oras daw pwede papuntahin dito yung mga technician. So, sabi ko mga alas 9 kasi kung alas 8, kapang hilamos pa lang kami kapanguha pa kami mota. So, ayan, gusto ko alas 9 kasi nga nakakain na. Tapos, syempre, kung may mga gagawin, matatapos na. At sabi ko nga, alas 9 kasi nga, mga alas 10 wala na kaming tubig. Kaya sabi ko baka testingin ba nila sa drain kung kailangan na lang tubig, pero hindi naman. So, ang sinabi nila sa akin, ang aking washing daw ay, ang sira is board at ang motor ba yun? So, ang board niya is 6,000 pesos. So, estimated pa lang daw yun. So, syempre ako, mahilig ako mag-check ng prices. Sabi ko, parang nasa 2 plus lang naman, 3,000 plus ang pinakamahal dito sa isang blue up, sa orange up, sa blue up, sabi ko sa kanya. So, ayun, hindi na sila bumalik. So, ayan, nilagay ko na yung labahan ko dito. Ayan mayroon na yung sabon. Kaso lang, hindi umandar tong washing machine na to. Nag-PPA siya. So, nakailang start na kami nito. Ang lumalabas dito is PA. Ayan. So, nakaka-stress. Sobrang nakaka-stress talaga. So, ayan, dahil nag-PA ang washing machine, PA pala stand for pressure error. So, nagganyan siya. Dati nag-error lang to. Tapos, pinahingahan pa siya. Tapos, gumana pa siya. And then,
nag-PE na siya. After ng PE niya, hindi na siya mapindot. So, ang labahan ko doon na-stuck sa loob ng washing machine. Kaya yon naghanap ako ng tawag nun ng gagawa nito. Tapos, tinawag namin sa main office ng LJ. Pero, ayun, nag-fill up kami ng form. Tapos, inabot na yata kami ng isang buwan kakaintay, hindi dumating. So, ang ginawa ko na lang is, naghanap ako ng mga gumagawa ng washing machine sa online. So, ayun nga, yung una kong ang una kong nakausap, ay yung lalaki, ang sabi niya is, 2,700 daw ang kanyang singil pag ginawa daw niya tong washing machine ko. Pero, kailangan daw mag-down or mag-deposit ako ng pera para pambili niya daw ng parts. Kasi nga, yung iba daw nagpapagawa, tapos sabi daw ipapagawa. Tapos, pag nabili na daw niya yung parts, ay hindi naman daw nagpapagawa. So, na-stuck daw yung pera niya sa parts ng mga binibili niya na hindi naman tumutuloy ang mangyari ng magpagawa. So, ayun, 2,700 ang unang presyo. Pero hindi dumating ang unang technician na nagtingin ng washing machine na to. Tapos katawag ako ng tawag sa kanya kasi nga syempre, ng time na yon is paalis na yun si Kano eh. Pero sabi ni Kano dapat maayos daw to bago siya umalis kasi nga hindi ko kaya maglaba ng malalaking labahan kay mabigat. Tapos syempre, payat ako. So, nangyari, habang inaantay nga namin na maayos yung washing machine, nagpapalaundry ako ng mga labahan namin, lahat ng mga pinagpalitan sa kama kasi ang lalaki, diba? Tapos, ang hirap kaya magpiga pag malalaki. Tapos, ang liit-liit ng kamay ko, tsaka ang sakit sa likod. So, doon ako nag-start na nagkaroon ako ng ubo. Tapos, tagal mawala kasi bawat laba ko niyan after ko maglaba. Pagtapos ko maglaba, masakit yung likod ko. So sabi ko hindi ko kaya maglaba ng marami. Okay lang yung mga damit-damit lang namin after maligo, labahan. Pero yung mga 2 araw yung lago namin, 3 araw, tapos lalabahan ko. Pagtapos ko maglaba, maiga-iga ako niyan. So hindi ako nakakatulog. Tahol ako ng tahol. Mga parang aso sa gabi. So, sabi ko papagawa ko tong washing hanggang sa nakilala ko itong mga tao na to na nag-oopera ng washing machine ngayon. So, ayan nga, binunot na nila yung PVC board. Kasi sabi nga nila, ito daw yung sira. So, nang una nilang tinry, nag-troubleshoot sila nito eh. So, 2 yung diagnose nila. So, pag nasira to ang PVC board, so hindi na siya mapindot, diba? So, nang unang troubleshoot nila, gumana pa, tapos humihila pa yung pump sa baba. Siguro nagtagal na ng 5 minutes, hindi na humihila sa baba, tapos hindi na rin napipindot. So, ayun, ang troubleshoot nila is ang motor, tapos itong PVC board. So, ang PVC board ay nagkakahalaga ng 6,000 pesos. Iyang plastic na yan na hawak ng mama. Sabi ko, ang pakamahal naman. Parang, ang 6,000 pesos, parang presyo ng washing machine na may dryer. Yung hindi lang ba siya matic? Alam niyo yung dipindot lang siya. Magwa-washing ka, tapos maglalaba, tapos ida-dryer mo. So, sabi ko, ang tanong ko sa kanila kung kaya nilang magawa ngayon. Ang sabi nila is, wala daw silang parts na available, tapos i-order pa daw nila sa supplier. So, ang nangyari niyan, gusto nila tong dalhin ang PVC board na nilagay nila sa mesa, pero hindi ko to pinadala. Kasi baka mamaya, ayusin lang nila, tapos yun lang din ikabit nila sa washing machine ko. Alam mo naman ako, may trust issue talaga ako. Aminin man natin sa hindi, wala talaga akong tiwala. Kahit na sinong tao na yan. Kahit sabihin nila na recommended sila, wala talaga akong tiwala. Kaya ang ginawa ko, sabi ko, sige, picturean nyo na lang. Tapos, kapag may nahanap kayo, i-message nyo ako. Tapos, ayun, pag-usapan natin kung magkano yung presyo. So, ayun,
2 days, 3 days, 4 days, sinabot na ng 1 week, wala silang message sa akin. So, ano pa kung pinadala ko yung PVC board. So, sa isip ko kasi, di baling hindi maayos kasi nga, medyo may kataasan na talagang price nila. Yung 6,000 na yun, makakabili na ako ng bagong washing machine eh. So, ayun, hindi sila nag-message hanggang ngayon. So, it means, wala silang parts. And then, it means, hindi rin nila kayang gawin. Kasi nga daw, nag-troubleshoot sila eh. So, dalawa yung dapat kong palitan. So, ayun. Nagsabi na lang sa akin si Kano na babili na lang kami ng bagong washing machine. Yung hindi ganito, anak ng titing tong washing machine na to. 6,000 yung PVC board na lang, sabi kong ganon. Napakamahal. Samantala, nag-research ako is, pinakamahal lang is nasa 3,500, 3,000. So, pumapalo lang ng ganon. So, tsaka magbabayad pa rin naman ako ng labor nila. So, parts pa lang yan ng washing machine. So, medyo kinabahan tayo na very, very light. Kaya, ayun, inantay ko pa rin talaga yung update nila hanggang mag 1 week. Kasi nga, syempre, gusto ko maayos tong washing machine na to. Pero, ang advice sa akin ni Kano na, baka pag naayos na yung PVC board, kasi ang warranty nila is 3 months lang ata yun. So, after 3 months, baka bumigay na naman tong motor. So, sabi niya, ano na lang daw, bibili na lang daw kami ng washing machine. So, nanginayang ako kasi nang binili ko tong washing machine, binili ko to ng 21,500. So, ito yung kauna-unang washing machine na binili ko nung bago pa lang kami nagsama ni Kano. Kasi nga, syempre sa kanila kasi sanay sila sa mga gamit lahat ng automatic pa. Lahat pindot-pindot lang. So, syempre sanay siya ng kanon. So, ayun. So, wala kaming ginawa nito pero inayaan ko na din sila. Tinatry pa nila tong ayusin. Tinatry nila yung ano nila kung magagawa pa ba nila. So, bumigay na tong PVC board. So, ayun. Nakakalungkot pero sabi ko nga sa inyo, wala talagang tumatagal, no? Walang forever. So, ayan. Kahit sa mga gamit talaga, hindi talaga tumatagal, nasisira talaga sila. So, ayan, ang ending is, hindi ko pinagawa sa kanila, iniwan na lang nila dyan. At saka, yun lang, bye-bye.